Paglabag ng airport, diretso sa Camp Crame ang convoy na maghahatid kay Kerwin Espinosa. Sa PNP Custodial Center naman sa loob ng Campo Crame, ikukulong sa Espinosa. Kumustahin natin ang sitwasyon doon at naroon at nakantabay ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Susan, ngayon lamang ay humarap sa atin si Senior Superintendent Leonardo Carlos, tagapagsalita ng Philippine National Police. At sinabi nga niya na mapapaaga raw yung initially scheduled na 5:30 press conference ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa kasama si Kerwin Espinosa dahil sa ngayon daw ay isinasagawa na ang booking procedures na regular na ginagawa sa isang nahuling wanted na personality. At pagkatapos noon ay isasailalim siya sa medical examination at pag nakumpleto na itong mga procedures na ito ay haharap na raw itong si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa mga kawani ng media. Susan, medyo mahigpit itong ginawang latag ng seguridad ng pulisya para sa pagharap ni Kerwin Espinosa sa atin. Ilang layers ng security ang ating dinaanan at bilang na bilang talaga ang mga pinapasok ng media dito sa lobby ng National Headquarters ng Philippine National Police kung saan isasagawa itong press conference. One camera per network, ilang beses pinadaanan ng mga K9 units ang ating mga equipment, ang ating mga personal na gamit at talagang bilang na bilang ang mga pinapasok dito sa loob ng lobby ng NHQ ng Philippine National Police. Ang expected natin, Susan, kung pagbabasehan natin ng ating mga previous coverage, pag may mga ganitong presentation ng isang high-profile inmate, ay ilang minuto lamang ang itatagal ng booking procedures dito. Isasagawa yung fingerprinting, pagkuha ng mugshots at gayon din yung medical exam. At pagkatapos nga nun ay haharap na itong si Kerwin Espinosa sa mga kawani ng media. Susan, hindi na ilalabas pa si Kerwin sa Camp Crame pagkatapos ng araw na ito dahil dito na rin siya ipipiit sa PNP Custodial Center. Ang ilan sa mga makakasama niya, ilang high-profile inmate din, tulad na lamang ni na Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Dito rin sila nakapiit. At dati nga, dito rin napiit si Senador Juan Ponce Enrile. Under heavy guard, of course, itong PNP Custodial Center dahil alam naman natin na maliban sa isang kinikilalang drug lord sa Kabisayaan itong si Kerwin Espinosa, isang mabigat din siyang testigo kaugnay nitong drug trade dahil ayon nga sa affidavit na kanyang napatay na ama ay ilang mga matataas na personalidad sa lahat ng antas ng gobyerno ang maaaring ituro nitong mga Espinosa na sangkot umano sa illegal drug trade. At pinag-uusapan din nga, Susan, yung pagbibigay ng legal immunity dito kay Espinosa dahil sa inaasahang bigat ng kanyang ibibigay na testimonya dito sa kasalukuyang isinasagawang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Susan, tayo tuloy na mag-aantabay at as soon as lumabas itong si PNP Chief Bato de la Rosa ay ating ibibigay sa inyo ang press conference ni de la Rosa kasama si Kerwin Espinosa. Balik muna sa iyo, Susan. Maraming salamat, Ivan Mayrina. At yan po ang unang balita special edition. Tutok lang sa GMA News para sa iba pang detalye kaugnay ng pagbabalik bansa ng numero 1 drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Magandang umaga po.